Ang matinis na tunog ng nababasag na kristal ang pumunit sa katahimikan ng malawak na silid. Kumalat sa mamahaling Persian carpet ang libu-libong piraso ng florerang nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Nagmula ang mga yon sa isang mesang gawa sa mahogany, na ngayon ay may malalim na gasgas mula sa puwersa ng pagkakabagsak. Napahawak si Alejandro del Rosario sa gulong ng kanyang wheelchair. Nanginginig ang mga kamay sa tindi ng galit. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa nasirang gamit, kundi dahil yun lang ang kaya niyang gawin. Tumingala siya, ang mga matay nag-aapoy habang pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa malaking salamin sa pader. Ang dating CEO ng Del Rosario Prime Holdings, ang lalaking kinatatakutan sa mundo ng real estate, ang hari ng sarili niyang imperyo. Ngayon, isang lumpo na nakakulong sa trono ng kanyang kapansanan. Sir Andro, okay lang po ba kayo? Narinig niyang tanong ng isang kasambahay mula sa labas ng pinto. Huwag kang papasok. Sigaw niya. Ang boses ay paos at puno ng bagsik na halos ikinayanig ng pinto. Sinabi ko nang ayokong may istorbo. Narinig niya ang papalayo nitong mga yapak. Mabuti. Gusto niyang mapag-isa. Sa kanyang galit. Sa kanyang kawalan ng pag-asa. Muling bumalik sa kanyang isipan ang alaala. 1 taon na ang nakalipas, ngunit sariwa pa rin ang lahat, na parang kahapon lang nangyari. Nasa loob siya ng boardroom, sa pinakatuktok ng Del Rosario Tower. Malamig ang hangin mula sa aircon, ngunit mas malamig ang kanyang titig sa lalaking nakayuko sa kanyang harapan. Your numbers are declining, Mr. Santos. At sa kumpanyang ito, hindi kami nag-aalaga ng mga pabigat. Sir, please, bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. May pamilya po akong binubuhay. Hindi man lang kumurap si Alejandro. That's not my problem. You're fired. Ganoon lang kadali. Isang salita niya lang at kaya niyang baguhin ang buhay ng isang tao. Ganoon ang kapangyarihan. Napapikit siya ng mariin. Ang kapangyarihan ng ngayon ay wala na. Isang iglap lang. Isang maling liko sa isang madilim na kalsada sa Tagaytay. Ang nakakabinging tunog ng nagkikiskisang mga gulong. Ang amoy ng nasusunog na goma. Ang liwanag mula sa paparating na truck. At pagkatapos, dilim. Pagmulat niya ng mata, nasa ospital na siya. Ang unang narinig niya ay ang mga salita ng doktor. Mga salitang humatol sa kanyang kinabukasan. Severe spinal cord injury. Paralysis from the waist down. I'm sorry, Mr. Del Rosario, but you may never walk again. Hindi na muling makakalakad. Ang mga salitang iyon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang walang katapusang parusa. Isang katok sa pinto ang muling pumutol sa kanyang pag-iisip. This time, mas malakas, mas may awtoridad. Bago pa siya makasigaw, bumukas na ito. Kuya, pumasok ang nakababata niyang kapatid na si Lorenzo o Enzo na may dalang isang tray ng pagkain. Maayos itong manamit, nakangiti. Ngunit may kung anong kislap sa mga mata nito na hindi gusto ni Andro. Ipagpaumanhin mo na kuya. Nag-alala lang ako. Hindi ka pa kumakain mula kaninang umaga. Sabi ni Enzo, inilapag ang tray sa isang mesa. Amoy pa lang ng pagkain ay nasusuka na si Andro. Hindi ako gutom. Malamig niyang tugon. Kailangan mong kumain para lumakas ka. Pagpupumilit ni Enzo, lumapit ito at tinapik ang kanyang balikat. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Ano sa tingin mo? Sarkastiko niyang sagot, itinulak ang kamay nito palayo. Buhay pa. Nakakulong sa silyang ito. Ano pa bang gusto mong marinig? Isang bahid ng pagkainis ang dumaan sa mukha ni Enzo bago ito muling ngumiti. Isang pekeng ang ngiti. Kuya, I'm just trying to help. Ako na ang bahala sa lahat sa company. Ang kailangan mo lang gawin ay magpagaling. Ang bahala sa lahat.
Parang isang insulto ang mga salitang iyon sa pandinig ni Andro. Umalis ka na, utos niya. Tumango si Enzo, ngunit bago ito tuluyang umalis, huminto ito sa may pinto. By the way, some of the board members are asking about your condition. Sinasabi ko na lang na you're getting better every day. Pagkasara ng pinto, muling tumahimik ang paligid. Alam ni Andro ang ibig sabihin noon. Naghahanap na ng butas ang mga buwitre sa board. At si Enzo, ang mabait niyang kapatid, ay masayang ibibigay iyon sa kanila. Gabi na. Tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ang nagsisilbing ilaw sa kanyang silid. Hinubad niya ang kumot na nakatakip sa kanyang mga binti. Pinagmasdan niya ang mga ito. Dati, ito ang mga binting nagdadala sa kanya sa tuktok. Ngayon, 2 piraso na lang sila nang walang buhay na laman. Sinubukan niyang utusan ang mga ito na gumalaw. Galaw. Walang nangyari. Galaw damit. Isang kislot. Isang mahinang kislot sa kanyang kanang hita. O imahinasyon niya lang ba iyon? Sinubukan niyang muli. Wala na. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng matinding galit. Ang unang luhang pumatak mula noong mangyari ang aksidente. Kasabay noon, may kumatok ulit sa pinto. This time, ang kasambahay na kanina. Sir Andro, pasensya na po sa abala. Nanginginig ang boses nito. Hindi sumagot si Andro. Hahayaan na lang niya itong umalis. Sir, kasi po, may bisita po kayo sa baba. Wala siyang pakialam. Sabi po niya, importante daw po. Matagal na daw po kayong hindi nagkikita. Nagtiim ang bagang ni Andro. Sino yan? Nag-atubili ang kasambahay. Si Ma'am Isabel po. Si Ma'am Bel Bonifacio. Ang pangalan ni Bel, parang isang multo mula sa nakaraang buhay ang pangalang iyon. Ang babaeng minahal niya. Ang babaeng nang iwan sa kanya bago pa man mangyari ang lahat. Sabihin mo wala ako rito. Utos ni Andro sa kasambahay. Pero sir, nagpupumilit po siya. Ayaw pong umalis. Kung gayon, paalisin ninyo. Sigaw niya. Ang pasensya ay tuluyan ng naubos. Get her out of my house. Narinig niya ang pagmamadaling yapak ng kasambahay palayo. Ilang sandali pa, tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Nakita niya ang pangalan ni Bel sa screen. Hindi niya ito pinansin. Tumunog ito nang tumunog hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay muling tumunog. Sa ikatlong pagtawag, hindi na niya natiis. Sinagot niya ito. Ano ang kailangan mo? Bungad niya. Walang anumang pagbati. Andro, thank God. Narinig niya ang boses nito sa kabilang linya. Puno ng pag-aalala. Ayaw mo akong papasukin. I just want to know how you are. How I am. Mapakla siyang tumawa. Take a guess, Isabel. I'm still in a wheelchair. Nothing's changed. Now that you know, you can leave. Hindi ganun kadali, Andro. Nag-aalala ako sa'yo at sa mga nangyayari sa kumpanya. Huwag mo akong problemahin at lalong huwag mong problemahin ang kumpanya ko. Mariin niyang sabi. You lost the right to worry about me when you walked out that door. That's not fair. Fair? Huwag mo akong kausapin tungkol sa kung anong fair. Sigaw niya. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik. Pinatay niya ang tawag at ibinato ang cellphone sa kama. Gutom. Nakaramdam siya ng gutom, pero ang pride niya ay mas matindi kaysa sa kumakalam niyang sikmura. Tiningnan niya ang tray ng pagkain na iniwan ni Enzo. Isang mamahaling steak, medium rare, na paborito niya. Ngayon, parang isang insulto ang pagkain na yon. Isang paalala ng lahat ng bagay na kaya niyang bilhin, pero hindi maibabalik ang kanyang mga paa. Sa isang iglap ng matinding pagkasuklam, hinablot niya ang pinggan at ibinato ito sa direksyon ng bintana. Hindi ito umabot sa bintana. Tumama ito sa pader at bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog. Ang mamahaling steak ay gumulong sa ilalim ng isang cabinet. Napabuntong hininga si Andro,
Kasabay ng paghupa ng kanyang galit ay ang pag-usbong ng pagod. Ngunit may narinig siyang mahinang kaluskos malapit sa pinto. Dahan-dahan, isang maliit na ulo ang sumilip. Isang batang babae, marahil mga 10 taong gulang, na may suot na maruming damit at may dalang isang sako. Isang batang lansangan. Paano ito nakapasok dito? Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Pagalit na tanong ni Andro. Hindi natakot ang bata. Sa halip, pumasok ito sa silid at itinuro ang steak sa sahig. Sayang po. Lumabas ka. Hindi ito gumalaw. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Gutom po ako. May kung anong kaba sa dibdib ni Andro. Ang tapang ng bata ay nakakapanibago. Kunin mo kung gusto mo. At pagkatapos, umalis ka na. Mabilis na lumapit ang bata, pinulot ang steak, at ipinagpag ito. Ngunit bago niya ito isubo, humarap itong muli kay Andro. Kapalit po nito, sabi ng bata sa seryosong boses. May sasabihin ako sa inyo. Napakunot noo si Andro. Anong kalokohan to? May kilala po ako. Pagpapatuloy ng bata. Hindi inaalintana ang kanyang pagkainis. Kaya kanyang ayusin. Natawa si Andro, isang tawang walang saya. Ayusin? Tingnan mo nga aak ko. Bata. Walang sino man ang makakaayos sa akin. Kaya po niya. Pagpupumilit nito. Pero hindi po siya doktor. Manggagamot po siya. Isang manggagamot. Isang albularyo. Kalokohan. Pero sa gitna ng kanyang pagdududa, may isang maliit na tinig sa kanyang isipan. Isang desperadong tinig. Paano kung totoo? Anong mawawala sa'yo? Nasaan ang sinasabi mo? Tanong niya. Ngumiti ang bata sa unang pagkakataon. Malayo po, sa probinsya. Ang pangalan ko po ay Maya. Dadalhin kita sa kanya kung gusto mo. Isang desisyong isinilang mula sa purong desperasyon. Isang desisyong walang katiting na luhika. Pero sa puntong yon, wala nang pakialam si Alejandro. Tinawag niya ang kanyang matagal ng mayordomo, si Mang Lito. Ihanda mo ang van, utos niya. Pero Sir Andro, saan po kayo pupunta? At sino po ang batang ito? Nag-aalalang tanong ng matanda. Basta ihanda mo ang van at isama mo ang pinakamalakas mong driver. Aalis tayo ngayon din. Pero sir, delikado po. Gawin mo na lang ang sinabi ko. Ang paglalakbay ay isang malaking pagkakamali, naisip ni Andro. Iniwan nila ang karangyaan ng Forbes Park. Binagtas nila ang magulong trapiko ng EDSA. At ngayon, nasa isang baku-bakong daan na sila sa isang probinsyang hindi niya alam. Si Maya ang nagsisilbing gabay na nakaupo sa tabi ng driver. Pagkatapos ng halos 4 na oras, huminto sila sa dulo ng isang maputik na daan. Hanggang dito na lang po tayo, sabi ni Maya. Kailangan na pong lakarin. Lakarin? Mapait na ngumiti si Andro. Isang masamang biro, walang nagsalita. Ang driver at si Mang Lito ay nagkatinginan bago maingat na inilabas ang kanyang wheelchair mula sa van. Dahan-dahan, itinulak nila siya sa makitid na landas na yon. Nakarating sila sa isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at pawid. Simple. Payak! May usok na nagmumula sa isang lutuan sa gilid. Isang mata ng babae na may buhok na halos puti na at mga matang puno ng karunungan ang nakatayo sa may pintuan na para bang inaasahan na ang kanilang pagdating. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Walang awa. Walang paghanga. Tanging isang matalim na pagsusuri. Lumapit si Andro. Itinulak ang sariling wheelchair. Ikaw daw ang makakatulong sa akin, sabi niya. Pilit na ibinabalik ang kanyang dating awtoridad. Magkano ang kailangan mo? Babayaran kita kahit magkano. Tumingin ang matanda kay Maya at bahagyang tumango bago muling ibinalik ang tingin kay Andro. Ang mga mata nito ay tila tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Hindi ako nag-aayos ng paa,
sabi ng matanda sa isang boses na mahinahon ngunit matatag. Nag-aayos ako ng mga sirang kaluluwa. Sirang kaluluwa? Muling tumawa si Andro, ngunit sa pagkakataong ito, may halong kaba. Hindi kaluluwa ko ang may problema. Ang mga binti ko. Pakinggan mo, matanda. Sabi niya, itinuro ang sarili. Ako si Alejandro del Rosario. Sabihin mo lang ang presyo mo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Nanay Lusing. Itinuro niya ang wheelchair ni Andro. Ang bagay na yan, Anya. Ang simbolo ng iyong kahinaan. Hindi yan ang iyong trono. Yan ang iyong kulungan. Pagkasabi niyon, tumalikod ito at pumasok sa loob ng kubo. Iniwan si Andro na natigilan. Sir, umuwi na lang po tayo. Bulong ni Mang Lito. Halata ang pag-aalala sa mukha. Pero may pumipigil kay Andro. Ang mga salita ng matanda. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Parang isang hamon. Isang hamon na matagal na niyang hindi nararanasan. Iwan niyo ako rito? Utos niya. Pero Sir Andro, sinabi ko iwan niyo ako. Sigaw niya. Bumalik kayo sa Maynila. Huwag kayong babalik hanggat hindi ko sinasabi. Walang nagawa si Mang Lito at ang driver, kundi ang sumunod. Habang pinapanood niyang papalayo ang van, unang beses sa buong buhay niya, nakaramdam si Alejandro ng totoong takot. Kinaumagahan, ginising siya ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Nakatulog siya sa isang simpleng papag sa loob ng kubo. Walang aircon, tanging ang sariwang hangin ng probinsya. Paglabas niya, nakita niya si Nanay Lusing na nag-aayos ng isang maliit na hardin. Anong gagawin ko? Tanong ni Andro. Hindi lumingon ang matanda. Nakikita mo ang mga damong yan? Sabi nito, itinuro ang mga ligaw na halaman na tumutubo sa paligid ng mga tanim na gulay. Bunutin mo, lahat. Napatingin si Andro sa kanyang wheelchair pagkatapos ay sa damuhan. Paano ko gagawin yan? Hindi aabot ang mga kamay ko. Sa wakas ay humarap si Nanay Lusing. Kung gusto mong maglakad, matuto ka munang gumapang. Isang insulto, isang direktang sampal sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magmura. Pero sa halip, tiningnan niya ang mga mata ng matanda. Walang bahid ng pangaasar. Tanging katotohanan. Nagtiim ang kanyang bagang. Buong lakas niyang inilipat ang sarili mula sa wheelchair papunta sa lupa. Bumagsak siya ng malakas. Ang kanyang mamahaling pantalon ay agad na bahira ng putik. Napahiya siya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Nandoon si Maya sa isang sulok, tahimik na nanonood. Gamit ang lakas ng kanyang mga braso, kinaladkad niya ang sarili papunta sa hardin. Bawat galaw ay isang pagsubok, bawat pulgada ay isang laban. Nang maabot niya ang unang damo, hinugot niya ito ng buong puwersa na para bang iyon ang kaaway niya. Ganoon ang naging takbo ng mga sumunod na araw. Pagbubunot ng damo, pagbubuhat ng maliliit na bato, pagsisibak ng kahoy habang nakaupo sa lupa, isang gawaing halos imposible, ngunit pinilit niyang gawin. Ang dating CEO na nagpapatakbo ng 1 bilyong pisong kumpanya ay ngayon isang alipin ng lupa. Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng apoy, sinubukan niyang gamitin ang kanyang cellphone. Gaya ng inaasahan, walang signal, naputol na ang koneksyon niya sa mundo. Hinahanap mo ba ang kapangyarihan mo? Tanong ni Nanay Lusing. Hindi sumagot si Andro. Ang pera at impluwensya mo, walang silbi ang mga yan dito. Dito ang lakas mo lang at ang determinasyon mo ang mahalaga. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang magkaroon ng kalyo ang kanyang mga kamay. Nagsimulang lumakas ang kanyang mga braso at likod. Ngunit ang pride niya ay patuloy na nasusugatan. Minsan, habang pilit niyang binubuhat ang isang timba ng tubig, nabitawan niya ito. Natapon ang lahat ng laman. Napasuntok siya sa lupa sa sobrang inis. Lumapit si Maya.
Hindi nagsasalita. Kinuha nito ang timba, pinuno ulit sa poso, at dahan-dahang dinala ito sa tabi niya. Pagkatapos ay ngumiti lang ito at umalis. Walang kapalit, walang utang na loob. Isang simpleng tulong. Nabagabag si Andro. Sa mundo niya, lahat ng bagay ay may kapalit. Lahat ay transaksyon. Isang gabi, hindi na niya natiis. Nilapitan niya si Nanay Lusing na nagkakape sa labas ng kubo. "Hanggang kailan ito?" tanong din niya. "Hanggang kailan mo ako pahihirapan ng ganito? Akala ko ba tutulungan mo ako?" Ibinaling sa kanya ni Nanay Lusing ang tingin. Mahinahon, malalim. "Hindi kita pinapahirapan," sabi nito. "Tinuturuan kitang muling mabuhay. Ang katawan mo ay sumunod lang sa isip mo. Nang mamatay ang pag-asa mo, namatay din ang mga binti mo. Kailangan mong hanapin ulit ang dahilan para tumayo." Tumayo ang matanda at pumasok sa kubo. Pagbalik nito, may dala itong isang folder na lumana at naninilaw na ang mga papel sa loob. Inihagis niya ito sa kandungan ni Andro. "Ano to?" Tinitigan siya ni Nanay Lusing at sa unang pagkakataon, nakita ni Andro ang isang bakas ng sakit sa mga mata nito. "Bago ka matutong tumayo, matuto ka munang magbasa," sabi ng matanda. "Basahin mo ang tungkol sa mga taong sinira ng ama mo para lang maitayo ang trono mo." Habang si Alejandro ay nakikipagbuno sa putik at sa sarili niyang mga demonyo. Sa Maynila, si Isabel Bonifacio naman ay nakikipaglaro sa isang ahas. Nakaharap niya ito ngayon sa isang mamahaling restaurant sa BGC. Si Lorenzo Enzo del Rosario ay ngumingiti sa kanya mula sa kabilang panig ng mesa, ngunit hindi umaabot sa mga mata nito ang nangiti. "I'm glad you agreed to have dinner with me, Belle," sabi ni Enzo. Itinaas ang kanyang wine glass. "To be honest, I was worried about you. Masyado kang nag-aalala kay kuya." He was my fiancé, Enzo. "Of course I'm worried," sagot ni Belle. Pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan niyang mag-ingat sa bawat salitang bibitawan. "I know, at naiintindihan ko," malumanay nitong sabi. "Pero wala na tayong magagawa para sa kanya sa ngayon. The best thing we can do is to make sure the company he built is safe," na siyang ginagawa ko. Mayabang, may kung anong hangin sa pananalita ni Enzo na nagpapahiwatig na siya ang tagapagligtas ng Del Rosario Prime Holdings. Ito ang dahilan kung bakit kinakabahan si Belle. Speaking of Andro, pag-iiba ni Belle ng usapan. "I was hoping to see the official accident report. May mga bagay lang na gusto kong malinawan." Biglang nagbago ang timpla sa mukha ni Enzo. Nawala ang pekeng ng ngiti. "Bakit? May duda ka ba sa nangyari?" "Wala naman," mabilis na sagot ni Belle. "Gusto ko lang maintindihan ang lahat. The police already ruled it out as an accident, Belle. Brake failure. It was tragic but it happens," sabi ni Enzo. Ang tono ay pinal at tila nagbababala. "Let's not dwell on the past. Let's talk about the future. Ang future ng kumpanya. Ang future natin." Ang huling mga salita ay nagbigay ng kilabot kay Belle. Kinabukasan, ginawa ni Belle ang isang bagay na mapanganib. Gamit ang koneksyon ng kanyang pamilya, ipinahanap niya ang hepe ng mekaniko na huling nag-check sa kotse ni Andro bago ang aksidente. Nagkita sila sa isang maingay na karinderya sa Quiapo, isang lugar na hinding-hindi maiisip ni Enzo na pupuntahan niya. Ang lalaki, si Mang Cardo, ay halatang ninenerbiyos. Hindi ito makatingin ng diretso kay Belle at panay ang punas ng pawis sa noo. "Ma'am Belle, pasensya na po pero wala po akong masasabi sa inyo," sabi nito. Nanginginig ang boses. "Mang Cardo, please," pakiusap ni Belle. Inilapit ang upuan. "Alam kong may alam ka. Ang kailangan ko lang ay ang katotohanan. Anong nangyari sa sasakyan ni Sir Andro?" Wala po.
Maayos po ang sasakyan nang umalis sa amin, sabi nito, ngunit umiiwas ng tingin. Aksidente po ang nangyari. Yun po ang sabi ng mga pulis. Hindi ako naniniwala, giit ni Belle. May nagbanta ba sa'yo? Si Enzo ba? Sa pagbanggit ng pangalan ni Enzo, namutla si Mang Cardo. Mabilis itong tumayo. Pasensya na po, ma'am. Kailangan ko na pong umalis. Mapapahamak lang po ako. At mabilis itong nawala sa gitna ng maraming tao. Iniwan si Belle na mas lalong naguguluhan at natatakot. Pag-uwi sa kanyang condo unit, binuksan ni Belle ang isang baul. Kinuha niya mula roon ang isang photo album, mga litrato nila ni Andro. Noong masaya pa sila, bago pa siya tuluyang nilamon ng kasakiman sa kapangyarihan. May isang litrato doon nakuha sa isang beach sa Batangas. Nakangiti si Andro, isang nangiting totoo at walang halong kayabangan. Iyon ang Andro na minahal niya. Ang Andro na pinaniniwalaan niyang nagtatago pa rin sa ilalim ng maskara ng isang malupit na hari. Kaya niya ito iniwan noon, hindi dahil sa hindi niya ito mahal, kundi dahil natakot siya sa kung anong klaseng tao ito nagiging. At ngayon, natatakot siya na baka huli na ang lahat. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang email notification. Galing sa sekretary ng Del Rosario Prime Holdings. Subject: Urgent. Emergency board meeting. Napatayo si Belle. Pinatawag ni Enzo ang board. Masyadong mabilis. Ano man ang plano nito, ginagawa na niya ito ngayon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Nawawalan na siya ng pag-asa. Ngunit biglang nag-vibrate ulit ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Mula siguro sa isang burner phone. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang. Ngunit ang 2 pangungusap na yon ang nagpatibay sa lahat ng kanyang hinala at nagbigay sa kanya ng bagong tapang. Galing kay Mang Cardo. Hindi aksidente. Tingnan ang maintenance logs. Mag-ingat ka kay E. Lumipas ang mga linggo na naging buwan. Ang araw at ang lupa ang naging bagong opisina ni Alejandro. Ang hawakan ng palakol at asarol ang pumalit sa mamahalin niyang ballpen. Ang mga kalyo sa kanyang palad ang naging bagong simbolo ng kanyang pagkatao. Isang hapon, habang nagsisibak ng kahoy, nagawa niya ang isang bagay na dati imposible. Sa isang malakas na bagsak, nahati niya sa 2 ang isang malaking troso. Napahinto siya. Tiningnan niya ang kanyang mga braso, mas malaki, mas matipuno. Naramdaman niya ang lakas na dumadaloy sa itaas na bahagi ng kanyang katawan, isang lakas na isinilang mula sa paghihirap. Ngunit habang lumalakas ang kanyang katawan, unti-unti namang nanghihina ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Gabi-gabi, binabasa niya ang mga dokumentong ibinigay ni Nanay Lusing, mga lumang kasulatan, mga liham, at mga clippings mula sa dyaryo. Bawat pahina ay isang suntok sa kanyang sikmura, mga kwento ng sapilitang pagbili ng lupa. Mga pamilyang nawalan ng kabuhayan, mga pangalan ng mga taong lumaban sa kanyang ama at nawala. Naintindihan na niya ngayon. Ang imperyong kanyang minana, ang Del Rosario Prime Holdings, ay itinayo sa pundasyon ng mga luha at pagdurusa ng ibang tao. Isang gabi, hindi na niya natiis. Dala-dala ang folder, ginapang niya ang sarili palapit kay Nanay Lusing na nag-aayos ng mga halamang gamot. Ito ba? Totoo ba ang lahat ng ito? Tanong ni Andro. Ang boses ay puno ng pait. Tumingin sa kanya si Nanay Lusing, ang mga matay malungkot. Ang katotohanan ay parang gamot, mapait, pero nagpapagaling. Ang ama ko, isang halimaw pala siya. Ang ama mo ay isang taong nabulag sa ambisyon, pagtatama ni Nanay Lusing. At ikaw, Alejandro, ay naglalakad sa landas na kanyang ginawa. Ang mga salitang yon ay tumusok sa kanyang puso. Dahil alam niyang totoo iyon. Ilang beses na rin siyang naging malupit,
Ilang taon na rin ang kanyang sinaktan para lang makuha ang gusto niya. Ang pagsisising iyon ay sumama sa kanya hanggang sa kanyang pagtulog. Nagsimula siyang managinip. Paulit-ulit na panaginip tungkol sa aksidente. Ang matinis na tunog ng gulong. Ang nakakasilaw na ilaw ng truck. Pero sa panaginip niya, may dagdag na detalye. Isang mukha. Ang nakangising mukha ni Enzo na nakapatong sa mukha ng driver ng truck. Nagigising siyang humihingal, basa ng pawis. Bakit niya napapanaginipan si Enzo? Dahil ba sa galit niya rito? O may iba pa? Isang bagay na pilit na inilalabas ng kanyang subconscious. Isang gabi, nagising siya dahil sa mga boses sa labas ng kubo. Si Nanay Lusing may kausap, isang kapitbahay. Dahil sa manipis na dingding na kawayan, malinaw niyang naririnig ang pinag-uusapan nila. Kailangan niyang malaman ang totoo, Lusing, sabi ng babae. Hindi habang buhay ay maitatago mo yan. Hindi pa ito ang tamang panahon. Sagot ni Nanay Lusing. Ang paghihiganti ay hindi magbabalik sa mga nawala. Hindi ito paghihiganti, ito ay hustisya. Giit ng kausap. Ang utang na dugo ay dapat bayaran. Ang mga Del Rosario ay may malaking pananagutan sa pagkamatay ng asawa mo. Natigilan si Andro. Pagkamatay ng asawa mo? Anong ibig sabihin noon? Anong koneksyon ni Nanay Lusing sa pamilya niya? Bukod sa mga lupang kinuha ng kanyang ama, biglang nag-init ang kanyang dugo. Isang nakakabinging pagdududa ang bumalot sa kanyang isipan. Ginamit lang ba siya ng matanda? Isa ba itong masalimuot na plano ng paghihiganti? Puno ng galit, pagkalito, at sakit. Itinulak niya ang sarili paupo. Tiningnan niya ang kanyang mga binti. Ang 2 piraso ng laman na sumira sa kanyang buhay. Sa gitna ng nag-uumapaw na emosyon, sinubukan niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, nag-focus at inutusan ang kanyang mga binti na tumayo. Tayo. Buong lakas niyang itinukod ang kanyang mga braso sa papag, nanginginig. Umaalog. Pawis na tumutulos sa kanyang mga mata. At pagkatapos, naramdaman niya ito. Isang bagay na halos 1 taon na niyang hindi nararamdaman. Isang kuryenteng dumaloy, isang mahinang pulso, isang mahinang kislot sa kanyang kanang hita. Napamulat siya, hindi makapaniwala. Kasabay ng pag-asang biglang sumibol, isang alaala, ang biglang sumabog sa kanyang isipan na parang kidlat, malinaw, matingkad. Bago ang aksidente, mga ilang minuto, bago siya mawalan ng kontrol sa manibela. May nakita siyang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa gilid ng daan. Isang itim na SUV, pamilyar ang plate number, ang kotse ni Enzo. Ang kislot sa kanyang hita, ang alaala ng kotse ni Enzo. Paulit-ulit na umikot sa isipan ni Alejandro ang 2 bagay na yon. Hanggang sa sumikat ang araw. Ang isa ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ang isa naman ay nagbibigay sa kanya ng lagim. Hindi niya alam kung alin ang paniniwalaan. Buong araw siyang balisa. Hindi siya gaanong nagsalita. Maging si Nanay Lusing ay napansin ang kanyang pagkabalisa, ngunit hindi na nagtanong. Hinayaan siya nito sa sarili niyang mundo. Hapon na nang may marinig siyang tunog ng sasakyan na papalapit. Imposible. Napakalayo nila sa kabihasnan para magkaroon ng bisita. Baka si Mang Lito na yon, naisip niya. Baka bumalik na para sunduin siya. Ngunit hindi pamilyar ang tunog ng makina. Itinukod niya ang sarili sa isang puno at sinikap na tumayo ng bahagya para sumilip. Mula sa dulo ng maputik na daan, isang babae ang lumabas mula sa isang nirerentahang kotse. Maputi, matangkad. Nakasuot ng simpleng puting bestida na sumasayaw sa hangin. Natigilan si Andro. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Bawat pintig ng kanyang puso ay tila tumatambol sa kanyang dibdib. Si Isabel. Naglakad ito
Nang dahan-dahan palapit sa kubo, ang mga matay maingat na inililibot sa paligid. Nang makita siya nito sa ilalim ng puno, marumi, pawisan, nakaupo sa lupa. Isang malinaw na pagkagulat ang gumuhit sa maganda nitong mukha. Sa isang iglap, lahat ng lakas at kumpiyansang naipon ni Andro sa mga nakalipas na buwan ay biglang naglaho. Ang nakita niya sa mga mata ni Belle ay hindi pag-aalala, kundi awa. At iyon ang kinasusuklaman niya higit sa lahat. Andro, bulong nito, ang boses ay nanginginig. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Pilit na itinatago ang kahihiyan na nararamdaman. Hinanap kita. Sagot nito, lumapit pa. Nag-alala ako. Hindi ka tumatawag. Walang signal dito. Maikli niyang tugon. Hindi ito hotel, Isabel, gaya ng nakikita mo. Nasaktan si Belle sa tindi ng kanyang boses. Hindi ako naparito para insultuhin ka. Nandito ako para tulungan ka. Hindi ko kailangan ng tulong mo, giit niya. At lalong hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi ito awa! Tumaas ang boses ni Belle. Ito ay pag-aalala. Andro, may mga nangyayari sa Maynila. Si Enzo. Nang mabanggit ang pangalan ng kapatid, lalong nag-init ang ulo ni Andro. Ang hinala niya ay nagsanib sa kanyang galit. Ano? Pinapunta ka ba niya rito? Para tingnan kung nababaliw na ba talaga ang kuya niya? Para may rason na siyang alisin ako ng tuluyan? Hindi. Walang alam si Enzo na nandito ako. Depensa ni Belle. Hinabol niya ang kanyang hininga. Makinig ka sa akin. May mali sa aksidente mo. May nagmaniobra sa sasakyan mo. Tinitigan niya ito ng matagal. Sinasabi nito ang bagay na nasa isipan na niya. Ngunit bakit mula pa sa kanya? Paanong nalaman nito? Saan mo narinig yan? Hindi na mahalaga kung saan, sabi ni Belle. Ang mahalaga, nasa panganib ka. Nasa panganib ang lahat ng pinaghirapan mo. Kailangan mong bumalik. Bumalik? Mapakla siyang tumawa at itinuro ang kanyang mga binti. At paano ko gagawin yan, ha? Isabel? Magro-roll papasok sa boardroom at sasabihing, I'm back? Napayuko si Belle, walang maisagot. Mula sa di kalayuan, nakita ni Andro si Nanay Lusing, nakatayo sa may bintana ng kubo, tahimik na nanonood sa kanila. Isang komplikadong ekspresyon ang nasa mukha nito. Lumapit si Belle at may inabot mula sa kanyang bag. Isang maliit at itim na aparato. Ano yan? Satellite phone. Paliwanag niya. Para kung may emergency. Para matawagan mo ako. Please, Andro. Tanggapin mo. Tinitigan ni Andro ang telepono. Isang handog. Isang tulong. O isa na namang paalala ng kanyang pagiging inutil. Ngunit may nagsasabi sa kanyang isipan na kailangan niya ito. Kinuha niya ito nang walang pasasalamat. Katahimikan, tanging ang ihip ng hangin at huni ng mga ibon ang maririnig. Aalis na ako, sabi ni Belle sa wakas. Ang boses ay malungkot. Mag-iingat ka, Andro. Please. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. May kung anong parte sa puso ni Andro ang gustong pigilan ito. Ngunit nanaig ang kanyang pride. Nang malapit na si Belle sa sasakyan, isang tunog ang muling pumunit sa katahimikan. Isang mas malakas na tunog ng makina, isang itim at makintab na SUV, isang sasakyang walang lugar sa liblib na lugar na yon. Ang huminto sa likod ng kotse ni Belle. Bumukas ang pinto. At mula roon, lumabas si Lorenzo del Rosario, nakasuot ng mamahaling suit na para bang dadalo sa isang business meeting. Napatigil si Belle. Nanlaki ang mga mata. Naglakad si Enzo palapit sa kanila. Isang peking ng ngiti ng pag-aalala ang nakapaskil sa kanyang muka. Kuya, Belle, anong laking sorpresa? Bati nito. Ang boses ay puno ng pagkukunwari. Nag-alala ako ng husto. Kuya, kaya sinundan na kita.
Mabuti na lang at naisipan din ni Belle na bisitahin ka. Tumingin ito kay Belle, hindi isang tingin ng pagkakaibigan, kundi isang tingin ng pag-aari. Isang tingin na may halong pagbabanta at nakita yon ni Alejandro. Ang hangin sa paligid ay biglang bumigat. Si Andro nakaupo sa lupa. Si Belle nakatayo at natigilan. At si Enzo ang ahas na nagbabalat kayong tupa na nakangiti sa gitna nilang dalawa. Anong ginagawa mo rito, Enzo? Ulit ni Andro. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Sinusundo ang dapat sa akin, sagot ni Enzo, ngunit ang tingin niya ay nakatuon kay Belle. Lumapit ito at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ni Belle. Nag-aalala na ako sa iyo, Belle. Sinabi ko naman sa iyo na ako na ang bahala kay kuya. Ang simpleng paghipo na yon ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab ng galit ni Andro. Nakita niya ang pag-igting ng katawan ni Belle, ang pilit nitong pag-iwas. Huwag mo siyang hawakan, sabi ni Andro, nang gigigil. Tumawa si Enzo, isang tawang mapang-asar. Kuya, relax. Belle and I are just friends. Tinutulungan niya lang akong alagaan ka. Alagaan ng naiwan mo. Ang bawat salita ay patalim. Naiwan mo. Ang kumpanya. Si Belle. Hindi ko kailangan ng tulong ninyo, sabi ni Andro, ang mga matay nag-aapoy. Tumingin siya kay Belle. Magkasama ba kayo sa kalokohang ito? Kaya ka ba naparito? Para i-report sa kanya ang kalagayan ko? Hindi. Andro, hindi totoo yan. Tanggi ni Belle. Tinabig ang kamay ni Enzo. Nandito ako para bigyan ka ng babala. Laban sa kanya. Huminahon ka, kuya, sabi ni Enzo, umaarteng nag-aalala. Lumapit ito kay Andro. Tingnan mo ang sarili mo. Nagiging paranoid ka na. Baka tama nga ang sinasabi ng mga doktor. Ang trauma, naapektuhan na ang pag-iisip mo. Walang problema sa isip ko. Kung gayon, bakit mo sinisisi ang lahat? Kuya, aksidente ang nangyari. Isang napakasamang aksidente. Pagpapatuloy ni Enzo, ang boses ay puno ng pekeng awa. Naalala ko pa nung tinawagan ako ng pulis. Sabi nila, swerte ka raw at sa puno ka ng mangga sa kanan bumangga. Kung hindi, diretso ka na sana sa bangin. Biglang tumahimik ang mundo ni Alejandro. Ang lahat ng ingay ay nawala. Ang ihip ng hangin, ang huni ng mga ibon, maging ang pintig ng sarili niyang puso. Sa puno ng mangga sa kanan, isang detalye, isang napakaliit na detalye na hindi kailanman lumabas sa police report o sa kahit anong balita. Ang ulat ay nagsabi lang na bumangga sa isang puno. Walang nakakaalam kung anong klaseng puno iyon. Walang sino man, maliban sa taong nandoon. Dahan-dahan, itinaas ni Andro ang kanyang ulo. Ang nag-aalab na galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Tinitigan niya ang kanyang kapatid. Paano mo nalaman? Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit matalim na parang patalim. Paano mo nalaman na puno ng mangga yon, Enzo? Ang pekeng nangiti sa mukha ni Enzo ay unti-unting naglaho. Isang kislap ng gulat at takot ang gumuhit sa mga mata nito. Nag-iwas ito ng tingin. Nabasa ko sa report, sa detalyadong report, pagkakailan nito, ngunit ang boses ay bahagyang nautal. Sinungaling, sabi ni Andro. Ang salita ay parang isang hatol. Dito na nag-ugnay ang lahat. Ang panaginip, ang kotse sa gilid ng daan, ang babala ni Belle, ang takot ni Mang Cardo, ang lahat ay bumagsak sa isang nakakayanig na katotohanan. Ikaw, bulong ni Andro, hindi makapaniwala sa bigat ng kanyang natuklasan. Ikaw ang may gawa nito. Nababaliw ka na, kuya, sigaw ni Enzo, halatang natataranta na. Andro,
Tama ka, sabat ni Belle. Lumapit kay Andro. Siya nga, may hinala na ako, kaya ako naparito. Ngunit huli na ang lahat. Para kay Andro, ang pagdating ni Belle kasunod ni Enzo ay hindi na isang pagkakataon. Isa itong kumpirmasyon ng pinakamatindi niyang takot. Isang dobleng pagkakanulo. Kayo, sabi niya. Ang tingin ay lumilipat mula kay Enzo papunta kay Belle. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng kanyang mga binting walang buhay. Magkasabwat kayo. Hindi, Andro. Please, maniwala ka sa akin. Umiiyak na pakiusap ni Belle. Pero wala nang marinig si Andro, kundi ang ugong ng pagkakanulo sa kanyang tainga. Ang dalawang taong pinakamalapit sa kanya. Ang kapatid niya. Ang babaeng minahal niya. Labas! Sigaw niya, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang nawasak na kaluluwa. Ang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong lugar, nagpatigil sa lahat. Umalis kayo sa harapan ko. Pareho kayo. Hinila ni Enzo si Belle, na patuloy na umiiyak at tumatawag sa pangalan ni Andro. Walang awa nitong kinaladkad ang babae palayo. Naiwan si Alejandro na mag-isa. Mag-isa sa kanyang galit, sa kanyang sakit, sa katotohanang mas masahol pa sa pagiging lumpo. Tumingin siya sa puno na malapit sa kanya. Ang puno na nagsilbing saklay niya sa mga nakalipas na araw. Sa isang iglap, ang lahat ng sakit at galit ay nag-ipon sa kanyang mga braso. Hinawakan niya ang magaspang na katawan ng puno. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas. Sumigaw siya habang itinutulak ang sarili paakyat. Nanginginig ang kanyang mga braso. Nag-aapoy ang kanyang mga kalamnan. Ang lupa ay tila humihila sa kanya pababa. Ngunit ang galit niya ay mas malakas. Sa loob ng 3 segundo, nakatayo siya. Nakatayo si Alejandro del Rosario. Nanginginig. Pawisan. Ngunit nakatayo. Pagkatapos, bumigay ang kanyang lakas. Bumagsak siya pabalik sa lupa. Ngunit hindi sakit ng katawan ang kanyang naramdaman, kundi ang nakakapasong lamig ng katotohanan. Habang bumabiyahe pabalik ng Maynila, ang katahimikan sa loob ng SUV ni Enzo, ay mas matindi pa sa anumang sigaw. Si Belle ay nakaupo sa tabi niya, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga luha ay tuyo na sa kanyang pisngi. Hindi na ito nagsalita mula pa noong kinaladkad niya ito palayo. Si Enzo naman ay kalmado. Masyadong kalmado. Ang takot na sandaling gumuhit sa kanyang mukha kanina ay napalitan na ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Nagkamali siya. Ang pagbanggit sa puno ng mangga ay isang pagkakamaling hindi niya dapat ginawa. Ngunit hindi na mahalaga yon ngayon. Ang mahalaga, alam na niya kung nasaan si Andro. At alam na niyang nagsisimula na itong maghinala. Ibig sabihin lang yon, kailangan na niyang bilisan. Tumigil ka na sa pag-iyak, Belle, sabi ni Enzo sa wakas. Binasag ang katahimikan. Hindi ito isang pakiusap, kundi isang utos. Wala nang maitutulong yan. How could you? Bulong ni Belle. Ang boses ay puno ng pagkasuklam. He's your brother. Exactly, sagot ni Enzo. Hindi inaalis ang tingin sa daan. He's my brother, kaya alam ko kung paano siya mag-isip. Palagi siyang 1 step ahead. Palaging siya ang panalo. Palaging siya ang paborito. Hindi mo alam kung anong pakiramdam na laging maging anino niya. Kaya sinubukan mo siyang ipapatay. Ngumisi si Enzo. Hindi ko siya gustong mamatay, Belle. Aksidente lang ang nangyari. Ang gusto ko lang ay mawala siya sa landas ko. Pansamantala. You're a monster. Humarap ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Belle ang tunay na Lorenzo del Rosario. Wala na ang maskara. Ang naroon ay isang mukhang puno ng kasakiman at inggit. Huwag kang magmalinis, Belle. Pareho lang tayo. Iniwan mo rin siya noong nasa tuktok siya dahil natakot ka sa kanya. Ako, tinutulungan ko lang siyang manatili sa ibaba. Hindi ako katulad mo.
Talaga ba? Hinawakan ni Enzo ang manibela ng mahigpit. Kung hindi ka tatahimik at susunod sa akin, sisiguraduhin kong ang kumpanya ng pamilya mo na matagal nang nalulugi ay tuluyan ng babagsak. Isang tawag ko lang, Bell. Isang tawag lang sa mga bangko. Isang banta. Isang direktang banta. Nanlamig si Bell. Alam niyang kaya itong gawin ni Enzo. Kinabukasan, ipinatawag ni Enzo ang emergency board meeting na matagal na niyang planado. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa sa silyang dating pag-aari ni Andro. "Gentlemen," panimula niya, ang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. "I have just come from visiting my brother at masakit man sa akin na sabihin ito, his condition is not improving. In fact, it's getting worse. The trauma has deeply affected his mental state." Nagkaroon ng bulungan sa loob ng silid. "He's becoming paranoid, delusional." Pagpapatuloy ni Enzo, umaarteng pinupunasan ng isang luhang hindi naman totoo. "He's making wild accusations. It breaks my heart to see him like this." Ngunit hindi natin maaaring isakripisyo ang kapakanan ng Del Rosario Prime Holdings dahil dito. Isang miyembro ng board na matagal nang tapat sa pamilya Del Rosario ang nagsalita. "What are you proposing, Lorenzo?" "For the good of the company and for the good of my brother, I am proposing that we vote for a temporary transfer of leadership. I will act as the interim CEO until such time that Kuya Andro is, well again." Isang matapang na hakbang, ngunit pinaghandaan ito ni Enzo. Sa mga nakalipas na buwan, isa-isa niyang kinausap ang mga board members. Pinangakuan niya sila ng mas malaking kita, ng mas mataas na posisyon. Ginamit niya ang takot nila sa pagbagsak ng kumpanya sa ilalim ng isang lumpo at baliw na leader. Nagsimula ang botohan. Habang nagbibilangan ng boto, tumingin si Enzo sa malaking larawan sa pader. Isang larawan ng kanilang ama, kasama ang isang batang Andro sa kanyang tabi. Kahit sa litrato, ang tingin ng kanilang ama ay nasa panganay na anak lang. Laging si Andro. Ngayon, magbabago na ang lahat. Tumunog ang telepono ng corporate secretary. Tumango ito kay Enzo. Tapos na ang botohan. Tumayo si Enzo. Ngumiti siya. Isang ngingiting tagumpay. "Thank you for your trust, gentlemen. Hinding-hindi ko kayo bibiguin." Pagkatapos ng meeting, pumasok siya sa opisina ng CEO. Ang opisina ng kuya niya. Umupo siya sa malaking leather na upuan. Inikot-ikot niya ito. Ninamnam ang sandali. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa syudad na abot tanaw niya. Ang imperyo ni Alejandro del Rosario. Kinuha niya ang kanyang telepono. May tumatawag. Si Bell. Hindi niya ito sinagot. Sa halip, tinext niya ito. "The board has voted. It's done. Don't even think about helping him, or you'll regret it." Pagkatapos, tumawag siya sa kanyang security team. "Hanapin ninyo kung nasaan si Mang Cardo, ang dating hepe ng mekaniko. Siguraduhin ninyong hindi na siya muling makakapagsalita. Kahit kanino." Ibinaba niya ang telepono at muling tumingin sa labas. Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Akin na ito ngayon, kuya," bulong niya sa hangin. "Akin na ang lahat." Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos na para bang nakikidalamhati sa nag-aapoy na galit sa puso ni Alejandro. Ilang araw na siyang hindi gaanong kumikibo. Ang kanyang mga araw ay ginugugol sa walang katapusang pag-eehersisyo, pagbubuhat ng bato, paghila sa sarili sa putikan, pagsisibak ng kahoy, lahat ay ginagawa niya ng may bagsik, na para bang ang bawat galaw ay isang paraan upang ilabas ang sakit. Ngunit ang sakit ay hindi nawawala. Ito ay nanunuot sa kanyang mga buto, mas malalim pa kaysa sa kanyang kapansanan. Ang pagkakanulo. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang kapatid niya, ang babaeng minahal niya. Isang gabi, habang nakaupo sa labas ng kubo,
at pinapanood ang pagpatak ng ulan, kinuha niya ang satellite phone na iniwan ni Belle. Nagdadalawang isip siya. Isang parte sa kanya ang gustong itapon ito. Ngunit ang isa pang parte, ang bahaging dating CEO, ay kailangang malaman ang katotohanan. Binuksan niya ito. May internet signal, kahit mahina. Nagtipa siya sa search engine, Del Rosario Prime Holdings. Ang unang bumungad sa kanya ay isang balita mula sa isang major business publication. Ang headline ay parang isang suntok na dumiretso sa kanyang mukha. Lorenzo Del Rosario, itinalagang bagong interim CEO ng Del Rosario Prime Holdings. Alejandro Del Rosario, ideklarang unfit to lead. Binasa niya ang artikulo. Ang mga salita ay lumalabo sa kanyang paningin dahil sa galit. Ang mga kasinungalingan ni Enzo, ang mga pahayag tungkol sa kanyang mental instability, ang boto ng board of directors, inalis nila siya sa sarili niyang kumpanya, sa imperyong itinayo ng kanilang ama at pinalago niya. Ibinato niya ang telepono sa lupa. Ngunit hindi yun nabasag. Tumingin lang ito sa kanya, isang paalala ng kanyang kabiguan. Nalaman mo na. Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Si Nanay Lusing. Nakatayo ito sa kanyang likuran. May dalang isang baso ng mainit na salabat. Bakit? Tanong ni Andro. Hindi ito nililingon. Ang boses niya ay walang emosyon. Malamig. Bakit mo ako tinutulungan? Para pagtawanan? Para makita kung paano bumagsak ang isang Del Rosario? Hindi sumagot si Nanay Lusing. Sa halip, umupo ito sa isang maliit na bangko sa tabi niya. Alam mo na ang ginawa ng ama ko. Pagpapatuloy ni Andro. Alam mo na sinira niya ang buhay ng maraming tao. Pero may kulang pa, hindi ba? May isang bagay kang hindi sinasabi sa akin. Huminga ng malalim ang matanda. Ang tunog ng kanyang paghinga ay halos malunod sa lakas ng ulan. Ang asawa ko. Panimula nito. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Isa siyang magsasaka. Isang simpleng tao na ang tanging yaman ay ang lupang kanyang sinasaka. Ang lupaing iyon ang lupang kinatatayuan ng Del Rosario Tower ngayon. Naramdaman ni Andro ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi niya ito ipinagbili. Pagpapatuloy ni Nanay Lusing, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pero pinilit siya, tinakot, ginigipit araw-araw. Isang araw, lumaban siya at dahil sa paglaban na yon, itinuring siyang isang rebelde, isang sagabal, sa progreso. Napapikit si Andro. Alam na niya kung saan patungo ang kwento. Isang gabi, pinasok nila ang bahay namin. Kinaladkad nila siya palabas. Kinabukasan, natagpuan na lang siyang wala ng buhay. Isang engkwentro giyang sabi nila, pero alam ng lahat ang totoo. Pinatay siya para sa lupa, para sa ambisyon ng ama mo. Ang katotohanan, ang buong katotohanan, mas masakit, mas malupit. Ang babaeng tumulong sa kanya, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling mabuhay, ay ang asawa ng taong pinapatay ng sarili niyang pamilya. Lahat ay kasinungalingan. Ang tulong nito, ang pag-aaruga. Isa lang ba itong paraan ng paghihiganti? Ang panoorin siyang magdusa, tulad ng pagdurusa nito noon? Tinrider siya ng kapatid niya. Nilinlang siya ng babaeng mahal niya. At ngayon, ginamit lang siya ng taong pinagkatiwalaan niya. Wala nang natira. Dahan-dahan, kinaladkad ni Andro ang sarili palayo sa kubo. Palayo kay Nanay Lusing. Palayo sa lahat. Papunta sa gitna ng malakas na ulan. Ang malamig na ulan ay bumabagsak sa kanyang mukha. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng galit at sakit sa kanyang kalooban. Sumigaw siya. Isang sigaw ng sukdulang pagkabigo. Isang sigaw na puno ng lahat ng nawala sa kanya. Ang kanyang mga paa. Ang kanyang kumpanya. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang tiwala. Lahat ay nawala.
Napayuko siya sa putikan. Ang mga balikat ay nanginginig. Hindi sa ginaw, kundi sa bigat ng lahat. Ito na ang dulo. Ito na ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Isang basag na hari sa gitna ng unos. Habang nakayuko roon, sa gitna ng kadiliman at ulan, isang maliit na anino ang lumapit sa kanya. Si Maya. Walang salitang namutawi sa bibig ng bata. Sa halip, itinaas nito ang isang luma at butas-butas na payong at itinapat sa ulo ni Andro. Isang maliit na kanlungan mula sa walang katapusang ulan. Itinaas ni Andro ang kanyang ulo. Tiningnan niya ang bata. Sa mga mata ni Maya walang awa, walang paghuhusga. Tanging isang simpleng pag-aalala. Isang kilos na walang hinihinging kapalit. Isang dalisay na kabutihan. Sa gitna ng lahat ng pagkakanulo at kasinungalingan, ang munting payong na yon ang naging tanging totoong bagay sa mundo ni Alejandro. Tumingin siya sa kubo kung nasaan si Nanay Lusing. Pagkatapos ay tumingin siya sa kawalan, sa direksyon kung nasaan ang Maynila. Isang maliit na baga ng apoy ang muling umusbong sa loob ng kanyang dibdib. Isang baga na binuo hindi ng galit, kundi ng isang bagong determinasyon. Hindi pa ito tapos. Bulong niya sa sarili, ang mga salita ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Hindi pa. Ilang araw matapos ang unos, isang bagong katahimikan ang namayani sa pagitan ni Alejandro at Nanay Lusing. Hindi ito ang dating katahimikan ng pag-aalangan, kundi isang katahimikan ng pag-unawa. Wala ng mga salitang kailangang bigkasin. Ang mga sugat ng nakaraan ay nakalatag na sa kanilang harapan. Samantala, sa Maynila, hindi mapakali si Isabel. Nakakulong siya sa sarili niyang ginintuang hawla. Bawat galaw niya ay tila binabantayan. Ang banta ni Enzo sa kanyang pamilya ay isang tanikalang nakapulupot sa kanyang leeg. Ngunit ang imahe ni Andro, basang-basa sa ulan, ang mga mata ay puno ng sakit dahil sa pagkakanulo ay hindi maalis sa kanyang isipan. Hindi ako katulad mo, Enzo. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa sarili. Ngayon, kailangan na niya itong patunayan. Isang gabi, gumawa siya ng desisyon. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono, isang modelong hindi konektado sa internet, at nagsimulang tumawag. Ang una niyang tinawagan ay si Mr. De Silva, isa sa mga pinakamatagal at pinakarespetadong miyembro ng board ng Del Rosario. Isang taong matalik na kaibigan ng yumaong ama ni Andro. Mr. De Silva, it's Isabel Bonifacio. Panimula niya. I need to talk to you. It's about Andro. It's about the company. And it cannot be over the phone. Nagkita sila sa isang lumang simbahan sa Intramuros. Doon, sa harap ng altar, ikinuwento ni Bel ang lahat. Ang kanyang mga hinala, ang pag-amin ni Enzo tungkol sa puno ng mangga, ang mga pananakot nito. Nakinig ng mabuti ang matanda. Ang muka ay puno ng pag-aalala. I always knew there was something wrong with that boy Lorenzo, sabi ni Mr. De Silva. Pero kailangan natin ng pruweba, Hika. Isang matibay na ebidensya. May paraan po, sabi ni Bel. Pero kailangan ko ng tulong ninyo. Ang sunod na hakbang ni Bel ay mas mapanganib. Binalikan niya ang tirahan ni Mang Cardo, ang mekaniko. Ngunit wala na ito roon. Sabi ng mga kapitbahay, bigla na lang daw itong umalis kasama ang pamilya na para bang may tinatakasan. Hindi nawala ng pag-asa si Bel. Gamit ang perang naipon niya, kumuha siya ng isang private investigator. Pagkatapos ng 2 araw, nahanap nila si Mang Cardo sa isang liblib na barangay sa Quezon, nagtatago. Sa pagkakataong ito, hindi na nakaiwas si Mang Cardo. Iniharap siya ni Bel sa isang simpleng pagpipilian. Mang Cardo, 2 lang ang pwede mong gawin. Sabi ni Bel, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Magtago ka habang buhay, laging natatakot para sa pamilya mo. O tumayo ka, sabihin mo ang totoo, at tutulungan kitang magsimula muli.
sa isang lugar kung saan hindi ka na magagambala ni Enzo. Ibinigay niya rito ang isang sobrang puno ng pera, isang paunang bayad para sa bagong buhay nito. Umiyak ang matandang mekaniko. Sa wakas, pumayag itong tumestigo. Dala ang mga bagong alyansang ito, bumalik si Belle sa probinsya. Muli, nagkita sila ni Andro, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang lahat. Naabutan niya si Andro sa tabi ng isang sapa. Sinusubukang palakasin ang kanyang mga binti sa pamamagitan ng paglalakad sa mababaw na tubig. "Bumalik ka," sabi ni Andro. Hindi ito isang tanong. "Bumalik ako," sagot ni Belle. "Pero hindi para humingi ng tawad. Nandito ako para mag-alok ng pakikipag-alyansa." Inilahad niya ang lahat. Ang pag-uusap nila ni Mr. De Silva, ang pagpayag ni Mang Cardo, ang plano nilang magpatawag ng isang special stockholders meeting. Nakinig si Andro ng walang kibo. Nang matapos si Belle, tinitigan siya nito ng matagal. "Bakit mo ginagawa ito?" tanong ni Andro. "Dahil naniniwala pa rin ako sa'yo," sagot ni Belle. Ang mga matay hindi kumukurap. Hindi sa haring malupit na nakaupo sa Del Rosario Tower, kundi sa Alejandrong nakilala ko sa Batangas noon. Ang lalaking may kakayahang bumuo, hindi lang manira. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang totoong emosyon ang gumuhit sa mukha ni Andro. Hindi galit, hindi sakit, kundi pag-asa. Tumango siya. "Sige." Gabi na. Pumasok si Nanay Lusing sa silid kung saan natutulog si Andro. May dala itong isang bagay, isang pares ng saklay na gawa sa matibay na kahoy, makinis at perpekto ang pagkakagawa. "Ginawa ko ito para sa'yo," sabi ng matanda. Inilapag niya ito sa tabi ni Andro. "Matagal na. Hinihintay ko lang ang araw na magiging handa ka ng gamitin." Tiningnan ni Andro ang mga saklay. Pagkatapos ay kay Nanay Lusing. Isang tahimik na pagpapatawad at pag-unawa ang namagitan sa kanilang mga mata. Kinabukasan, sa tulong ni Belle, dahan-dahang tumayo si Alejandro gamit ang mga bagong saklay. Nanginginig, hindi sigurado, ngunit nakatayo. Bawat hakbang ay isang laban. Ngunit sa bawat hakbang, nandoon si Belle sa tabi niya, hindi para alalayan, kundi para bigyan siya ng lakas ng loob. Nang makarating sila sa labas, huminto si Andro at huminga ng malalim. Tumingin siya kay Belle. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Tawagan mo na si De Silva," sabi niya. "Magpatawag ka ng meeting. Oras na para bumalik ang hari." Ang boardroom ng Del Rosario Prime Holdings ay puno ng tensyon. Nakaupo sa magkabilang panig ng mahabang mesa ang lahat ng stockholders ng kumpanya. Sa unahan, sa upuang para sa hari, nakaupo si Lorenzo Del Rosario, puno ng kumpiyansa. As you can see from the numbers, mayabang na pahayag ni Enzo, itinuturo ang isang presentasyon sa malaking screen. "In just a few months, I have managed to increase our portfolio's value by 12%. This is a new era for Del Rosario Holdings, an era of aggressive growth and undeniable success." Nagpalakpakan ang ilan sa mga stockholders na nakuha niya ang loyalty. Kaya naman, pagpapatuloy niya, "I am calling this meeting to finalize my position, to make my role as CEO permanent." "Not so fast, Mr. Del Rosario." Isang boses ang bumasag sa kanyang momentum. Si Mr. De Silva nakatayo sa isang sulok ng silid. "This meeting was called to discuss the future of the company," sabi ng matanda. "And there can be no discussion about the future without acknowledging the past." Napakunot noo si Enzo. "Ano ang ibig mong sabihin?" Bago pa man makasagot si Mr. De Silva, ang malaking pinto ng boardroom ay dahan-dahang bumukas. Ang lahat ng mata ay napako sa pinto. Ang bulungan ay biglang tumigil. Maging si Enzo ay natigilan. Ang ngiti ay naglaho sa kanyang mukha.
Mula sa pinto, pumasok si Alejandro del Rosario. Nakatayo siya ng tuwid, nakasuot ng isang madilim na abogadong suit na tila isinukat para sa kanya. Ang tanging palatandaan ng kanyang pinagdaanan ay ang dalawang saklay na gawa sa kahoy na nagsisilbing tukod sa magkabila niyang tagiliran. Naglakad siya papasok. Bawat hakbang ay sinadya. Bawat hakbang ay mabigat. Ang tunog ng dulo ng kanyang mga saklay na tumatama sa sahig na gawa sa marmol ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. "Kuya," bulong ni Enzo, hindi makapaniwala. Nagpatuloy si Andro sa paglalakad hanggang sa marating niya ang kabilang dulo ng mesa, diretsong kaharap ng kanyang kapatid. Inilapag niya ang kanyang mga saklay sa mesa at humawak dito para sa suporta. "Nagkamali ka sa presentasyon mo, Lorenzo," sabi ni Andro. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. "This is not an era of aggressive growth. This is an era of deceit and betrayal." "Anong pinagsasabi mo?" sigaw ni Enzo. Tumatayo. "Guards! Ilabas ninyo ang taong ito. He's trespassing. He is no longer a part of this company." "Hindi pa ako tapos," sabi ni Andro. Ang kanyang titig ay hindi natitinag. "Inaakusahan mo ako ng pagiging unfit to lead. Ngunit sino ba talaga sa ating dalawa ang hindi karapat-dapat?" Tumingin si Andro kay Mr. De Silva. Tumango ang matanda. Binuksan nito ang isa pang pinto. Mula roon ay pumasok si Mang Cardo, nanginginig ngunit determinado, kasama si Isabel sa kanyang tabi. "Siya si Mang Cardo," pagpapakilala ni Andro sa buong board. "Ang huling mekanikong sumuri sa kotse ko. Mang Cardo, maaari mo bang sabihin sa kanila kung ano ang sinabi mo sa akin?" Nagsimulang magsalita si Mang Cardo. Ikinuwento niya ang tungkol sa perpektong kondisyon ng sasakyan at ikinuwento niya ang tungkol sa isang taong nag-utos sa kanya na baliin ang brake line, isang utos na sinamahan ng malaking halaga ng pera at isang banta sa buhay ng kanyang pamilya. "Sino ang nag-utos sa'yo?" tanong ni Andro. Itinuro ni Mang Cardo si Enzo. "Siya po, si Sir Lorenzo." "Kasinungalingan!" sigaw ni Enzo. Ang muka ay namumutla. "Binayaran ninyo siya para magsinungaling." "Mayroon pa," sabat ni Belle. Humakbang pasulong. Inilabas niya ang kanyang telepono. Ito ay isang recording ng pag-uusap namin ni Lorenzo. Isang pag-uusap kung saan inamin niya ang kanyang ginawa. At tinakot ang aking pamilya. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Enzo, mayabang malupit, ay umaling-awngaw sa buong silid. Ikinukwento ang kanyang mga plano. Ang lahat ay nakatingin kay Enzo. Wala na ang kumpiyansa, wala na ang yabang, tanging ang dalisay na takot. "Hindi," bulong nito. "Hindi maari." Humarap si Andro sa kapatid. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi isang halo ng awa at lungkot. "Hindi ko binawi ang kumpanya dahil sa paghihiganti, Enzo," sabi ni Andro. "Binawi ko ito para protektahan ang pamana ng ating ama mula sa kasakiman mo." Tumingin si Enzo sa paligid, naghahanap ng kakampi, ngunit ang lahat ng mga mata ay nakatitig sa kanya ng may pagkasuklam. Tapos na ang laro. Sa hudyat ni Mr. De Silva, 2 unipormadong pulis ang pumasok sa silid. Dahan-dahan silang lumapit kay Enzo. "Lorenzo del Rosario, inaaresto ka namin para sa kasong attempted murder at corporate sabotage." Hindi na lumaban si Enzo. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa pagkatalo. Habang pinuposasan at inilalabas ng silid, isang beses lang siyang lumingon kay Andro. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong. Bakit? Nang mawala na si Enzo, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Lahat ay nakatingin kay Andro. Naghihintay. Huminga ng malalim si Alejandro. Tumingin siya sa labas ng malaking bintana ng boardroom. Ang syudad. Ang kanyang kaharian.
Nasa kanya na ulit ang lahat. Ngunit bakit pakiramdam niya ay may kulang pa rin? Humarap siya kay Belle na nakatayo sa tabi niya, ang tunay na reyna sa tabi ng hari. Ngayon, tanong niya sa isang mahinang boses, ano na? 6 na buwan ang lumipas. Ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Lorenzo del Rosario at ang milagrosong pagbabalik ni Alejandro ay gumawa ng ingay sa mundo ng pagnenegosyo. Inasahan ng lahat na uupo muli si Andro sa kanyang trono at mamumuno ng may mas matinding bagsik. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa isang hakbang na ikinagulat ng lahat, ipinagbili ni Alejandro del Rosario ang karamihan sa kanyang shares sa Del Rosario Prime Holdings. Iniwan niya ang pamamahala sa isang bagong team na pinamumunuan ni Mr. De Silva na may iisang kondisyon na ang kumpanya ay magkakaroon ng isang pundasyong nakatuon sa pagtulong sa mga komunidad na naapektuhan ng kanilang mga proyekto. Ang hari ay kusang bumaba sa kanyang trono. Ngayon, si Alejandro ay nasa lugar na malayo sa ingay ng syudad. Bumalik siya sa probinsya, bumalik siya sa maliit na kubo ni Nanay Lusing. Ngunit hindi bilang isang pasyente, kundi bilang isang kasosyo. Nakatayo siya sa gitna ng isang bagong tayong gusali na gawa sa kawayan at kahoy mas malaki kaysa sa kubo. Ngunit may parehong diwa ng kapayapaan. Ang hangin ay sariwa at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang tawanan ng mga tao. Maganda ang kinalabasan nito, Andro, sabi ni Nanay Lusing, lumapit sa tabi niya. Ngumiti si Andro. Mas maganda kaysa sa inaasahan ko, Nay. Tumingala sila sa arko sa pasukan. Nakaukit doon ang mga salitang kahoy. Layunin Wellness Center. Ginamit ni Andro ang bahagi ng kanyang pera para itayo ang sentro. Isang lugar para sa mga taong nangangailangan ng paghilom, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa isip at kaluluwa. Isang lugar kung saan ang mga aral ni Nanay Lusing ay maibabahagi sa mas maraming tao. Isang araw, bago ang formal na pagbubukas, nagpaalam si Andro na may pupuntahan lang. Nagmaneho siya papunta sa isang lugar na kinasusuklaman niya ngunit kailangan niyang puntahan. Ang bilangguan ng syudad. Nakita niya si Enzo sa likod ng isang makapal na salamin, nakasuot ng uniforme ng preso. Payat ito. Wala na ang dating yabang. Bakit ka nandito? Tanong ni Enzo, hindi makatingin ng diretso. Hindi ko rin alam, aminado ni Andro. Siguro, para tapusin na ang lahat. Katahimikan, patawad, bulong ni Enzo. Ang mga salita ay halos hindi lumabas. Sa lahat. Tumango si Andro. Alam ko, hindi yon isang pagpapatawad na nagbabalik sa lahat sa dati. Ngunit isa yung pagtanggap, isang pagsasara ng isang kabanata ng kanilang buhay na puno ng sakit. Pag-alis sa bilangguan, dumiretso si Andro sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa tabi ng sapa kung saan sila unang nagtalo ni Belle. Nandoon ito, naghihintay. Kumusta siya? Tanong ni Belle. Okay lang, sagot ni Andro. He's surviving. Naglakad sila sa tabi ng tubig. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Hindi na sila ang dating Andro at Belle. Mas matatag, mas buo. Huminto si Andro. Humarap siya kay Belle. Walang singsing, walang magarbong salita. Tanging ang katotohanan sa kanyang mga mata. Isabel Bonifacio, panimula niya. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang palasyo o isang imperyo. Ang maibibigay ko lang ay isang buhay na may layunin. Isang buhay na simple. Isang buhay kung saan magkasama nating pagagalingin ang mga sugat, ang sa atin at ang sa iba. Papayag ka ba? Tumulo ang luha sa mga mata ni Belle. Ngunit ito ay mga luha ng kaligayahan. Oo, bulong niya. Sa'yo, Alejandro, oo. Dumating ang araw ng pagbubukas ng Layunin Center. Maraming tao,
mga pasyente, mga voluntaryo, ang mga dating kasamahan ni Andro sa board, kasama si Mr. De Silva. Sa isang sulok ng hardin, abala si Andro. Kasama niya si Maya. Magkatabi silang naghuhukay sa lupa, nagtatanim ng isang maliit na puno ng nara. Kailangan pa rin niya ng saklay para makalakad ng malayo. Siguro, habang buhay na niya itong kakailanganin. Ngunit hindi na ito isang simbolo ng kanyang kahinaan. Isa na itong paalala ng kanyang lakas. Habang inilalagay nila ang puno sa hukay, lumapit si Belle at si Nanay Lusing. 4 silang nakapalibot sa batang puno, isang simbolo ng bagong simula. Tumingin si Alejandro sa kanilang lahat, kay Nanay Lusing na nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng lakas, kay Maya na nagbigay sa kanya ng pag-asa sa gitna ng kadiliman, at kay Belle, ang kanyang reyna, ang kanyang partner, ang kanyang layunin. Napatingin siya sa malayo, sa papalubog na araw. Nawala sa kanya ang kanyang kaharian, ngunit natagpuan niya ang kanyang mundo. At sa unang pagkakataon, pagkatapos ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Alejandro del Rosario na siya ay tunay na buo.